Yan, solve pa tayo ng isang problem. Determine the magnitude of the resultant force acting on the screw eye and its direction measured clockwise from x-axis. So kung may 6 kilonewtons tayo pa downward to the left, tapos downward to the right, yung resultant natin dyan, nandito lang naglalay sa gitna. Tapos kunin daw natin yung angle niya, measured clockwise from x-axis. Ito yung x-axis, diba? Clockwise, pa ganun. Tuwagin natin yung theta. First step mo, syempre, gagawa ka ng parallelogram gamit yung mga force na yan. Yan, meron na tayong parallelogram. Tsaka nilagay na rin natin yung mga given. Ayan. Ang ginawa lang natin dyan, ayun, in-extend lang natin to from head papunta dito. Tapos parallel dapat dun sa may isang force. Kagaya din ito. Tapos, yung gitna nun, yung mabubuong diagonal, yun yung resultant force. Tapos, next naman natin gagawin, buuin natin yung mga angle sa loob ng parallelogram as much as we can. Sige, gawin natin yan. Diba ito, nakikita mo tong axis na to. Yan yung tinatawag na x-axis. Lagay ko nga dito, x. X-axis. Diba pag axis, 180 degrees yan, diba? Ano mapapansin mo dyan? Yung natitira sa loob, ibabawas mo lang yung 60 tsaka 45 sa 180. So, ang matitira dyan sa loob, 75 degrees. Ayan. Kasi pag inad mo yung tatlo, itong 60, 75, tsaka 45, makakabuo ka ng 180 degrees. Tama ba? Tama. Tapos yung opposite side ng parallelogram, same lang din na angle. So, ito 75 degrees. Tapos kunin din natin tong dalawang angles na to. Ito, tsaka ito. Paano makukuha yan? Diba, ang isang parallelogram, binubuo ng 360 degrees. Minus mo yung dalawang 75. Tapos divide mo sa 2 para hati silang dalawa. Ang makukuha mo dyan, 105 degrees. Lagay na natin yan dito, 105 degrees. Tapos ito, 105 degrees. Next step, i-isolate natin yung isang portion ng parallelogram para mahiwalay natin yung isang triangle. Yan, isolate na natin. Ito yung FR, yung resultant force. Tapos yung angle na makukuha natin dyan, yung 105 degrees. Pati yung 45 degrees na angle ni 2 kilonewtons. Tapos, lagyan na nga rin natin ng yung hinahanap na angle, yung theta. Yan. From x-axis daw yun, diba? Tapos, gawin na rin natin to ng label. Itong angle na yan. Sabihin natin angle alpha. Ayan, okay na yung mga given natin. Ngayon, masasolve na natin tong FR. Yung resultant force. Anong gagamitin natin law? Meron tayong dalawang given na force. Tapos sa gitna nila may angle. Diba pang cosine yun? Sige, gamit tayong cosine law. FR is equal to square root ni square nung isang side plus square din nung isang side minus 2 times yung isang side multiplied by isang side pa ulit. Tapos cosine, baan ko nga to? Opposite angle ni FR, which is ito, yung 105. So, lagay natin dyan 105. Kung makukuha mong FR dyan, dapat ay 6.798 kilonewtons. Ngayon, kunin naman natin yung angle theta, yun kasi hinahanap eh. Ito. Yung angle na mabubuo ng resultant force clockwise from x-axis. Titignan natin yung figure. Theta is equal to alpha plus 45 degrees. Diba? Tama ba? Ito. Ngayon, ang problema mo, paano mo kukunin yung alpha? Ganun pa din, yung dalawang law. Cosine law o kaya sine law. Anong gagamitin mo doon? Kapag na-compute mo na yung tatlong side dyan, tapos may isang given ka na angle, kahit ano doon gamitin mo. Pero mas maganda siguro, gamitin na lang natin sine law. Sa sine law, kailangan mo nung isang side, tapos nung
opposite na angle niya, which is meron tayong FR tas yung opposite angle 105. Sige, sulat na natin yun. FR over sine 105. Tapos, para makuha natin tong angle alpha na to, kailangan gamitin din natin yung opposite side niya. Ito, yung 6. So, magiging equals 6 over sine alpha. Eh, yung FR, di ba, meron ng value yan, 6.798. Pwede mo na i-input sa calc yan, tapos shift solve mo, makukuha mo yung alpha. Pero sige, gawin natin ng manual. Move ko lang to saglit ng konti sa taas. Di ba magiging ganito yan? Parehas lang sila pag in-inverse mo. Basta i-inverse mo rin yung kabilang side ng equation. Yan. Mas maganda tignan. Tapos, yung 6, syempre, multiply mo yan dito sa taas. Tapos, magiging ganito siya, di ba? Sin alpha is equal to 6 sin 105 over 6.798. Ngayon, para makuha mo yung alpha dyan, i-inverse mo lang yung sign. Ayan. Tapos, lagay mo yung value ng angle na magiging angle niya. Ayan. Tapos, pwede mo na ito i-input sa calc. Kung makukuha mong value, alpha is equal to 58.49 degrees. Di mo, may value ka na ng alpha, makuha mo na yung theta. Kasi, alpha plus 45 degrees lang yun eh. So, 58.49 plus 45, alpha is equal to 103.49 degrees. Highlight lang natin. Ayan, meron na sagot. Ayan, yung solution natin. Second problem. Actually, 6 problems lang gagawin natin para masanay lang kayo. Two forces act on the hook. Determine the magnitude of the resultant force. Itong force na to, tsaka to. Itong 200, tsaka 500. Malamang sa malamang, yung force niyan, nandito, sa gitna, di ba? Tapos mahaba. Yan. Ang tanong, anong magnitude niyan, ng force na yan? First step ulit, gagawa ka ng parallelogram. Nakakasawa din ng parallelogram, Pero, yan, parang yan yung magpapadali ng pagsosolve mo. Sige, gawin natin. Yan, may parallelogram na ulit tayo. Tapos, nalagay mo na yung mga labels ng mga given. Next mo nang gagawin ulit, kumpletuhin mo yung angle sa loob ng parallelogram. As much as possible, makompleto mo yan para mas madali makompute. So, kung ito 40 degrees, yung kabilang side, yung opposite, 40 degrees na lang din yan. Tapos, yung natirang dalawang corners, maghahati dun sa natira sa 360. Ang makukuha mo dapat dyan, 140 degrees. Yan. Meron ka ng mga angle sa loob ng parallelogram. Next mong gagawin, ihiwalay mo, isolate mo yung isang side or isang portion ng parallelogram para mahiwalay mo yung triangle. Sige, gawin natin. Yan, meron na tayong triangle. Tapos, makikita mo dyan, meron dalawang given, 200, tsaka yung 500 kilonewtons. Or newtons pala. Tapos sa gitna nila, merong angle na given. Or hindi siya given, pero nakuha mo siya doon sa parallelogram. Ito yun, 140 degrees. Ano yung indicate niyan? Anong gagamitin mo law pag ganyan? Diba, cosine law? O sige, gamitin mo na yung cosine law. F sub r is equal to square root. Square ng isang side, 500 squared, plus 200 squared, minus 2 times yung isang side, multiplied sa isang side pa, multiply mo sa cosine ng opposite angle nung resultant, which is 140.
Ang makukuha mo sagot dapat dyan, 665.739 newtons. Huwag mo yan i-round up ng isang baka maging yan, 666. Yan lang naman hinahanap magnitude lang daw ng resultant force. Di naman pinapahanap kung anong angle nun Pero kung papahanap sa'yo, makukuha mo rin yan. Paano mo gagawin yan? Una, lalagyan mo ng angle dito. Yan yung hahanapin mo. Sabihin mong pangalanan mo yan theta. Yan. Basta yun, makukuha mo yung angle alpha dyan with respect to x-axis gamit yung sine law. Tapos, mo lang to, substitute mo lang yung makukuha mo dun. Pero wag mo na kunin yan kasi magnitude lang naman pinapahanap. Next, third problem natin. Determine the magnitude of the resultant force and its direction measured counterclockwise from the positive x-axis. So, hanapin mo daw tong magnitude na to. Sabihin natin ganyan yung magiging position niya. Tapos, hanapin mo rin daw yung angle counterclockwise from x-axis. Ito kasi yung x-axis First step, gagawa tayo na naman ng parallelogram. Sige, gagawa tayo niyan. Ito yung 800 newtons. Tapos sabihin natin ito yung isa. Yung 300 newtons. Tapos, gagawa tayo ng parallel sides nila. Yan, meron na tayong parallelogram. Pero wala pa tayong mga angle sa loob. Kasi gusto ko ipakita sa inyo paano makukuha yung isang angle dyan. Kung mapapansin nyo, merong isang force na nakalay dun sa y-axis. Tapos, may x-axis. Ibig sabihin, ito, 90 degrees pala yan. So, itong side na to, itong corner na to, 90 plus 30 degrees. Ibig sabihin, 120 degrees to. Yung kabila, 120 din. Sulat ko na. Tapos yung matitira, 60 degrees. Dapat alam mo na yan kasi in-explain ko na yan sa 1 tsaka sa number 2. Yon, meron ka ng mga angles, tapos may mga labels na rin yung parallelogram mo. Next mong gagawin, syempre, isolate mo na naman yung isang triangle dyan. Yun, isolate mo na, di ba? Isang tingin mo pa lang, alam mo na yung anong law yung gagamitin mo dyan. Merong angle na napapagitnaan ng dalawang side. Cosine law yan. Sige, mag-cosine law ka na. FR is equal to square root 800 square plus 600 square minus 2 800 times 600 cosine 60. Ang makukuha mong FR dyan 721.11 newtons. Yun. Yan yung next na hanapin mo, yung angle na mabubuo ng resultant force with respect dun sa x-axis. Diba? Tawagin natin yung theta. Tapos, ito kasi yan, yung 30 degrees, nasa baba ng theta. Paano mo masasolve yan? Sine law ka lang dyan. Diba? Sine law lang din. Ano ba yung sine law? Sine A over A is equal to sine B over B. Ibig sabihin, kung gusto mong makuha tong yung angle na to, ilagay mo yun sa sine. Ibig sabihin, sine theta plus theta 30 over
ito yung opposite side niya, 800 equal yung isang given natin na angle which is sine 60 over FR. May FR na tayo, 721.11. Yan. Huwag mo na shape-solve yan kasi feel ko matagal yan pag sinip-solve mo. Gawin mo na lang, ilipat mo yung mga kailangan mo ilipat. So, magiging ganito yan, sine theta plus 30 equals 800 sine 60 over 721.11. Tapos, magiging ganito siya. Theta is equal to arc sine 800 sine 60 721.11 tapos minus mo yung 30 kasi ililipat mo sa kabilang side ng equation. Yan. Pag kinalculate mo yan, na makukuha mo 43.898 degrees. Diba? Yan. Okay, may sagot ka na. Kasi hinahanap, diba, resultant force, magnitude. Tapos yung direction counterclockwise from the positive x-axis. Parang dinilawan ko na lahat. Dilawan ko na nga na lahat. Ayan. Diba? Wait ko lang pa. Dito. Tsaka ito. Tsaka ito pa. Nakakaumay no? Pero tatlo na lang yan. Problem number 4. Dito naman sa problem na to, i-resolve mo naman yung isang force na 30 pounds sa U at V components. At ganyan. Ayan. Basta ganyan yan. Brain ko na nga lang. First step mo, gagawa ka pa rin ng parallelogram. Pero ngayon naman, gamit yung yung 30 pounds na given. Tsaka yung mga axis na given, which is yung U, ito yung U, at yung V axis. Yan, kunyari ganyan. Kung nalimutan mo na paano gumawa ng parallelogram gamit yung force na yan, yung isang force lang. Magdodrawing ka lang from head nun, tapos kailangan parallel siya dun sa isang axis. Itong axis na to. Yan, na-drawing mo na yung parallelogram, pati yung mga given dun sa figure. Ngayon, next mong gagawin, di ba? Kompletuhin mo hanggat kaya mo yung mga angles sa loob ng parallelogram. Simula tayo dun sa merong given na angle. Ito, 30 degrees, di ba? Ano tong angle na to? Titignan mo dun sa taas, meron pang 15 degrees with respect dun sa y-axis. Tawagin natin tong y-axis. With respect sa y-axis, 15 degrees siya. Kasi ito namang FU, with respect to x-axis or u-axis, 30 degrees siya. So, ibig sabihin, itong y tsaka u, nagbubuo sila ng 90 degrees. So, yung matitira dyan, sa loob, 45 degrees. Kasi 15 plus 30, 45, diba? Tapos, bawasan mo ng 45 yung 90. Magiging 45 degrees. So, itong kabilang side, 75 degrees na to. Tapos, yung matitirang dalawang angle, tig 105 degrees sila. Lagay ko rin itong 105 degrees. Next step, i-isolate mo yung isang triangle dyan. Yan, na-isolate mo na yung isang triangle. Tapos, nalagay mo na lahat ng pwede mo ilagay na labels. Ano mapapansin mo dyan? Anong gagamitin mong law? Kapag dalawang angle yung nasa loob ng triangle, pwede ka gumamit ng sine law, di ba? Sige, gamit tayong sine law. Hindi pala tatlo, pwede pa magkaroon to ng isang angle. Ito ay magiging 45 degrees. Kasi para makabuo sila ng 180 degrees, diba? Pero sine law pa din gagamitin natin dyan. Sige, gawa tayo ng equation ng sine law. Fu over sine 45 is equal to 30 over sine 105 is equal to Fv over sine 30. So, yung magiging Fu mo dyan is equal to 30 sine 45 over sine 105. Diba? Tapos, ang magiging sagot, 21.962 pounds.
Sa FVE naman, ganun din yung gagawin mo. FVE is equal to 30 sin 30. Kasi itong sin 30 na to, multiply mo lang dito. Over sin 105. Makuha mo dapat 15.529 pounds. Yan. Next problem. Problem number 5. The force F for 50 pounds, ito yun, acts on the frame. Resolve this force into components acting along members AB and AC and determine the magnitude of each component. Ano yan? Meron ng mag-a-act daw dito. Tsaka dito. Madali lang yun, pre. Yung AB kasi doon, tsaka yung AC. Axis lang din yan. Ito siya. Yung naglalay dyan. Pati dito. Yan. Axis lang din siya. Yan, ganyan. Kagaya lang din yan nung previous problem. Sige. Una mong step, gagawa ka ng parallelogram. Ayan, na-drawing mo na yung parallelogram. Gagawin mo lang naman parallelogram pag ganyan. Una, mag-drawing ka ng axis. Ayan. Tapos, yung resultant force, itong red. Tapos, from head nung resultant force, mag-drawing ka papunta doon sa isang axis. Dapat parallel doon sa isa pang axis. Tapos, ganun din gagawin mo sa isa. From head, papunta doon sa isang axis. Parallel dapat sa axis nung isa. Medyo nakakalito pa. Pero madali lang yun pag pinractice mo. Tapos, next doon, kukunin mo yung angles, diba? Sa lahat ng corner ng parallelogram mo. Doon ka magsimula sa may given na angle. Dapat doon ka malapit. Doon ka mag-start ng pagkuha ng angle. Mapapansin mo, itong axis na to. Ayan. Kapag umikot yan, diba? 180. Meron kang given na 45 tsaka 30. So, itong natitira na angle na to, 105 degrees pala yan. Yan. Tapos, yung opposite nun, 105 plus 45, which is 150. Diba? Tama. Degrees. Tapos, yung matitirang dalawang corner, maghahati na lang sa natira sa 360. Which is 30 degrees. Tig 30 degrees sila. Kung tutusin, kahit hindi mo nakunin lahat ng side dyan eh. Ito, makikita mo, diba? 30 degrees tong na-form ng axis na to. Ibig sabihin, ito, tsaka yung ito, since parallel yan, 30 degrees din. Tapos ganun din sa kabila, 30 degrees. Pero, mas madali kasi, kapag nasanay ka na binubuo lahat ng angles dyan sa parallelogram. Baka magamit mo kasi sa mga ibang problem eh. Next, i-isolate mo yung isang triangle. Yun, meron ng triangle. Ngayon, tignan mo na kung anong gagamitin mong law. Cosine law ba o sine law? Dalawang angle ang given. Tapos isang force or isang side. Anong gagamitin mo? Siyempre, yung sine law. Sige, gawan na natin ng formula or equation. Huwag makalimutan, ito ay 105 din yan. Gagawin na natin yan. FAB over sine 105 is equal to 450 over sine 30 is equal to FAC over sine 45. O, gaya nung ginawa natin last problem, makuha mo yung AB dyan. Pwede mo naman yan eh. Pero, lagay na rin natin yung solution. Pwede mo na i-recta calculate eh, kahit di mo na isulat eh. Ayan. Diba? Kung hindi mo nagigets yan, yung ginagawa ko dyan, yun lang. Yan, ang makuha mo dyan, 869.33 pounds. Tapos sa FAC naman, bakit naging ganun?
Pangit tuloy. FAC is equal to 450 sine 45 over sine 30 is equal to 636.4 pounds. Diba madali lang? Isang problem na lang. Bakit black? Yellow lang. Yan. Next problem. Ito. Still naman, no? Diba? Kailangan talaga maano mo yan. Ma-practice mo yung statics. Kasi mga higher years mo, mag-i-still kayo. Ganyan yung problem. Yung force, hindi eccentric yung force. Kailangan mong i-compute din yung mga ganyan. Sige, tuloy tayo. If force F, ito daw force na to, is to have a component along the u-axis of 6 kilonewtons. So, meron daw dito 6 kilonewtons. Nakaganyan. 6 kilonewtons daw pa ganyan. Tapos, determine daw yung magnitude ng F, ito, and the magnitude of FV. Itong FV na to. First step mo dyan, ulit, gagawa ka ng parallelogram. Yan, meron ka ng parallelogram. Next mo gagawin, kunin mo lahat ng angles sa loob ng parallelogram. So, ito, 150 yan, di ba? Yung opposite side niyan, 150 din dapat. Tapos, yung matitira, maghahati na lang dun sa 60 degrees. Ayan. Take 30 degrees sila. Tapos, isolate mo yung kalahating portion ng parallelogram para makagawa ka ng triangle. Yan, meron tayong triangle, tapos meron tayong tatlong angles at isang side or isang force. Gagamitin natin law dyan, syempre yung sine law. Gawa na tayo ng equation. F over sine 30 is equal to 6 over sine 105 is equal to FV over sine 45. Pag nagtataka ka, saan ang galing tong 45? Diba meron na tayo galing dito na 105 tsaka 30. Diba alam mo naman, 180 pag triangle. So 105 plus 30, 135 plus 45, 180. O, ganun yun. Gamit yung equation na yan, makukuha mo yung F. Ano yung F dyan? 6 sine 30 over sine 105. Ang makukuha mo dapat dyan sa calcul, 3.106 alin? Kilonewtons. Tapos sa FV naman, ganyan din. 6 sine 45 over sine 105. Ang makukuha mo doon, 4.392 kilonewtons. Ayan, meron ka na sagot. Yan lang, 6 problems, diba? Nakakaumay. Ilang minutes ba to? Feel ko naka 1 hour na tayo eh. Pero, at least nasanay ka sa paggamit ng parallelogram law. Tsaka triangle law. Pati yung cosine law, tsaka sine law. Tsaka maganda rin nasasanay ka magtingin-tingin ng mga figure. Kunyari yan, makakita ka ng gantong bakal. Wala, nakakatakot to, diba? Alam mo lang yan. Madali lang yan, yung topic na yan. Yung susunod na topic medyo mahirap.